Pixie. And tuloy-tuloy na magiging magkakaroon ng progress. Actually, yung iba sa inyo, meron kayong mga financial troubles or financial constraints. May mga problema sa pera yung iba sa inyo, but nakikita natin na nalulutasan or nagkakaroon ng lunas, guys, yung mga problema nyo sa pera, and unti-unting mag-move yung inyong kabuhayan, mga kapiksi. So, hindi na kayo may stagnant dyan sa kahirapan. Unti-unting kasi may mga plano na kayo na nabubuo or may mga solusyon, mga kapiksi. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong May to June para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating full moon guys, ngayong May ay sa May 12, tapos yung next na full moon naman natin ay sa June 11, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. Ang pamagat ng ating full moon ngayon ay flower moon, mga kapiksi. And by the way guys, sa lahat ng gustong ng mga pampaswerte na bracelet, lucky charms, mga kapiksi, aventurine at saka citrine yung pinaka-recommended ko. May mga products tayo sa description box. Guys, i-click nyo lang yung link and diretso checkout na kayo. So, avail na kayo, mga kapiksi. Grabe guys, ito yung message para sa inyo, napakaganda. I-claim nyo na to guys, you are very close to achieving your goal guys. Malapit na, okay? Well, actually, depende naman yan sa mga goals nyo. Of course, bigger goals, bigger sacrifices, bigger efforts, diba? Smaller goals, smaller sacrifices, smaller efforts, but parehas yan, kailangan ng consistency, ng dedication, at saka ng persistence, mga kapiksi. So, walang pinagkaiba. Maliit man yung goal nyo or malaki man yung goal nyo, it's the same. Yeah, so, as long as mag-persist kayo guys, syempre sabayan nyo ng pagdadasal, mga kapiksi, number 1 yon. And yung hard work nyo, yung effort nyo sa inyong physical reality, dapat yung ginagawa nyo palaging naka-align dun sa mga goals nyo. And of course, yung positibong mental diet, dapat yung thoughts nyo always aligned dun sa goals nyo. Hindi pwedeng may goal ka tapos ang isip mo is nega, no? Sinasayang mo yung effort mo. So let's say for example, gusto mong lumago yung negosyo mo, 'di ba? Kunwari may business ka, ang goal mo is lumago yung negosyo mo. Tapos ang mindset mo, naku baka konti ang customer ko, naku baka malugi ako, naku baka magsara yung negosyo ko. So, definitely guys, hindi align yung thoughts mo dun sa goal mo, 'di ba? So, always dapat yung mental diet mo naka-align dun sa goals mo, which is magiging successful yung negosyo ko, lalago ito, lalaki ito, mag-expand to, marami akong customer. Dapat ganon araw-araw, mga kapiksi. Nagets nyo ba? Yun yung ibig sabihin ng positibong mental diet, guys. So, i-claim nyo na to, mga kapiksi. I-type nyo na sa comment section, ma-achieve ko ang mga goals ko. Attune to the moon guys, I know that I'm on the right track. Okay, again, type nyo na sa comment section, I know that I'm on the right track. Nasa tamang direction ka as long as ginagawa mo yung tatlong yun guys, yung sinabi ko na prayers and effort at saka yung positive mental diet. Kapag balagin yung ginagawa yung tatlong yun, mga kapiksi, definitely ma-achieve mo yung success, okay? Now, additional meanings for this card, now is the best time for you to review your plans. I-review mo yung mga plano mo sa buhay, yung mga gusto mo, di ba? Kasi nagbabago-bago yung mga gusto natin. So, dapat ina-update natin. Keep the momentum going as you move towards your dreams. Dapat yung energy nyo, mga kapiksi, palaging naka-align dun sa mga desires nyo, guys, okay? Stay focused. Yan talaga yung pinaka no, na dapat ginagawa nyo. Always focus on your goal, on your desire.
mga kapiksi. And for some of you, this may be a good time to start a new project kung gusto nyo ng mga bagong proyekto, mga bagong trip nyo sa buhay, diba? And you need to get back into good health habits, mga kapiksi. So, pag sinabing health habits, hindi lang sa physical mga kapiksi, pero even sa mental natin and emotional natin, guys. Excuse me, dapat inaalagaan natin yung mga habits natin, anong iniisip natin, anong routine natin, 'di ba? Mentally, emotionally, yan. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin, Libra, yung ganap sa inyo. Shuffle ko to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revised breakup. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Libra, guys, kayo ay represent ng King of Swords. Ito yung ating moon energy. Latag natin yung spread nyo. And habang nilalatag ko to, guys, no, again, sa mga gusto mag-avail ng mga pampaswerte na bracelet, lucky charms, guys, check nyo yung mga products dun sa description box nitong video. Click nyo lang yung mga links, diretso check out na kayo, mga kapiksi. So, ito yung very positive energy, mga kapiksi, although may negative energy dito. Meron dito, guys, presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring, excuse me, guys. Sorry. Excuse me. Alright. Pasensya na kayo, guys. Medyo nangantayin dala muna natin. Anyway, meron ditong presence, guys, ng fire element, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maring may fire element kayo sa natal chart nyo, or you may be dealing with a fire sign, mga kapiksi. For some of you, meron kayong mga emotional pain. Pero ito, guys, parang medyo nagliliwanag na yung isip nyo tungkol dito sa mga emotional pain na pinagdadaanan nyo. Ibig sabihin, parang nare-realize nyo na why things happen to you, ano yung lesson, ano yung dapat nyong matutunan dun sa circumstance na na-experience nyo, kung bakit kailangan nyong maranasan yung mga sakit ng kalooban na yan. And parang ready na kayo na kalimutan. Parang medyo nahihimasmasan na kayo, mga kapiksi, and ready na kayo na kalimutan itong mga nangyari sa inyo and mag-move on, mag-move forward sa buhay nyo. And you're actually learning to plan. Parang may mga pinaplano na ulit kayo kung ano yung mga next step na gagawin nyo para makarecover kayo dito. And actually, nasa recovery na kayo, mga kapiksi, no? Actually, nalampasan nyo na itong mga emotional pain na to. Kumbaga, parang paminsan-minsan, meron lang episode na syempre kapag naalala nyo yung sakit na naranasan nyo, medyo kumikirot, but kumbaga parang wala na yung pain, yung alaala na lang. Nagets nyo ba? Parang gano'n, yung parang peklat na lang ng sugat yung meron kayo, mga kapiksi. So, nalampasan nyo na ng matagumpay yung mga problema na yan. Okay? So, congratulations sa inyo, mga kapiksi. And ito yung mga blessings at mga pagpapala, guys. For some of you, maaari kayong makatanggap ng mga good news, no, na may kinalaman sa kaperahan, mga kapiksi.
Sorry guys, especially kung meron kayong mga nilalakad na pagkakakitaan, so mga ina-apply na trabaho, mga kliyente na nililigawan, mga projects no na pinupush mga kapiksi. So maaring matuloy yan, maaring magkaroon ng negotiation and maaring magkaroon ng agreement mga kapiksi sa mga negotiation na yon, and maaari ka nang makapagsimula. Okay, and itong pagsisimula na to maaari itong magdala sa inyo ng more blessings, more kasaganaan, more biyaya sa buhay nyo mga kapiksi. So, and that is something na parang you love to do, kumbaga buo talaga yung loob mo, no? Tipong I love my job, I love my job, I love my job. Okay, so yeah. So, i-mind nyo na yan guys, yung mga blessings na yan, pagpapala, kasaganaan, tong mga good news, no? Sa kaperahan, yes. Mga kapiksi, talagang malalaking kontrata yung nakikita natin na maaari yung ma-experience mga kapiksi. And tuloy-tuloy na magiging magkakaroon ng progress. Actually, yung iba sa inyo, meron kayong mga financial troubles or financial constraints, may mga problema sa pera yung iba sa inyo, but nakikita natin na nalulutasan or nagkakaroon ng lunas guys yung mga problema nyo sa pera, and unti-unting mag-move yung inyong kabuhayan mga kapiksi. So hindi na kayo may stagnant dyan sa kahirapan, unti-unting kasi may mga plano na kayo na nabubuo or may mga solusyon mga kapiksi na dumadating sa inyo, and itong mga solusyon na to, ito yung mag-aalpas, mag-aalpas. Ano ba ibig sabihin nun? Parang ito yung magtatawid sa'yo sa kahirapan, yon guys, okay? And as far as relationship is concerned, sa loob ng pamilya guys, there's abundance of love and happiness all around you, no? Especially pagdating sa pamilya, nakita talaga natin na tulong-tulong mga kapiksi. Okay? So ito guys, i-mind nyo na itong mga kasaganaan na to, itong abundance of love, itong mga movement na to mga kapiksi sa inyong kabuhayan, mga solusyon sa problema, mga good news guys. So yan yung mga positive energies na nakita natin para sa inyo, and comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo. So, for more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte sa Pilipinas. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.